Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay may biyaya sa bawat hakbang. Yes, it's another simple and powerful message that we want to share with them. Yeah. It's biyaya sa bawat hakbang. Yes. Ano nga ba ibig sabihin ng biyaya? So, what comes to mind? When we say biyaya, ano ba ano ba yung nasa isip niyo pag sinabi nating biyaya? Ano? Pag sinabing biyaya, mga kapatid, ito'y regalo galing sa Diyos. Amen? Ito'y binigay hindi dahil sa mabait ka or magaling ka, pala church ka, masipag ka, o kaya naman active ka sa mga gawain, kundi ito'y binigay ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Kundi just drop a comment. Sabi nyo nga, mabuti ang Diyos. Ayan. Confess that po. Just drop a comment. Sabi natin, mabuti ang Diyos. Amen? God is good. God is good. Amen. So, ito. Sa ating pong panimulang talata, sa ating pong munting pag-uusap, ano pang sinasabi ng aklat ng Hebreo tungkol sa mga bagay-bagay sa ating pong pananampalataya? Pakibasa nga. Kaya't yamang nakukubkob tayo na makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Sa English, nakalagay, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Amen. So, bawal pala yung may belt bag. Pag tumatakbo ka, Mabigat yun. Hindi pala pwedeng may maleta. Ang sabi sa binasa natin, lay aside every weight. Sabi niya, di ba? Lay aside every weight. Sa Tagalog, alisin natin. So, mga kapatid, do you agree with me na may mga pasanin na nakikita ng ating mga mata pero ramdam ng ating, or hindi nakikita ng ating mga mata pero ramdam ng puso? Invisible, yet we feel it. Yes. Feel na feel. Oo. Di ba may mga taong nakangiti, pero mabigat ang dinadala. May mga taong tahimik, pero may laban sa loob. Na, di ba sasabi kahit kanino man. Minsan talagang, di ba, kahit may problema ka, di mo alam kung kanino mo sasabihin. Even sometimes, sa pastor, nahihiya ka rin magsalita, o kaya kahit mag-asawa, may mga talagang parang sa'yo lang, hindi mo kayang sabihin. Nararanasan nyo rin po ba to? Ayan. If you can just, if you're experiencing that, okay, we won't ask you, pero can you just drop a comment? Can you just say amen? If this is, kasi this is a real talk, di po ba? So, mga kapatid, totoo yun, sinasabi nga po na aklat ng kawikaan ay maging sa pagtawa man ay may kalakip na pagluha. Yes. So, at the back of smiles, at the back of laughters, there's lungkot, there's bleeding, there is pain. Sometimes our laughters, our smiles, just to cover, nagiging defense mechanism po natin. Pero in reality, we are going through something na sometimes or oftentimes we are afraid to share. Yes. Can we be honest with you, mga kapatid? Alam niyo po, nararanasan din namin yan. I'm pretty sure yung iba nating mga pastors, di ba? There are times na nakakaramdam sila ng ganyan. Huwag nating isipin na dahil pastor sila, dahil sila ay matagal na sa ministry or naglilingkod sa Panginoon, hindi nila nararanasan yung mga ganyang bagay, di ba? They are not perfect. They are also vulnerable, di ba? Sometimes, nahihirapan din sila. Hindi rin nila alam kung kanino nila sasabihin kasi sasabihin, pastor siya, nakakaranas siya ng ganito. Hindi po. Nakakaranas din sila ng mga ganyan. So, pero napakaganda po ng reminder ng Panginoon sa atin. Ang sabi, alisin natin. Di ba? Ang sabi, alisin natin or lay aside
every weight and sin that clings so closely, o yung mga pagkakasala na pumipigil sa atin. Sabi po, lay aside yung guilt na matagal na nating daladala. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon na carry it to the end. Hindi niya po sinabi yon. Hindi niya sinabing pasanin mo hanggang dulo. Amen? Hindi niya sinabi rin na, or lay aside your disappointments. Hindi po niya sinabing itago mo. Amen? Hindi niya po isinabi na itago mo yung mga fear mo, itago mo yung failure and rejection. Ang sabi niya, lay aside your disappointments. Alisin din po natin yung mga sakit ng nakaraan. Yung mga bagay na dala-dala natin mula noon hanggang ngayon, di ba? Minsan, hirap nating mag-move on or mag-move forward sapagkat dala-dala natin yun. Sabi nga kanina, huwag kang magdala ng belt bag. Alam niyo kung bakit? Mabigat po talaga. Hindi po sinabi sa atin ng Panginoon na kaya mo yung mag-isa. Amen? Bagkus anong sabi ng Panginoon? Sa Matthew 11:28, ang sabi niya, "Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Yan. So, Amen. sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Magsiparito sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Meron lang ako naalala na po in the book of Deuteronomy, mag-insta sa biblical way ng mga Jewish, the law, of God na binigay ng Diyos sa mga Israelita concerning grieving or mourning. Na ang allowed lang to mourn over the dead na mahal sa buhay is only 7 days. So, on the 8th day is going to be a new beginning. Now, may mga hinayaan ni Lord, itinulot ni Lord na pagmumur nila for 30 days kay Moises, yan. So, inalaw ni Lord yun. Pero at the end of the 30 days, or when the 30 days of mourning was ended, ang sabi ng Lord, lumakad na kayo, kumilos na kayo. So, maging sa puso ng Diyos, mga kapatid, it is a necessity to move on and take our step, laying aside and leaving the things behind. Ano yung mga nagpatigil sa iyo na hindi ka nakapag-move forward? So, ang sabi ng Panginoon, utos ng Diyos yan, mga minamahal, na itabi mo na yan. Alisin mo. Alisin mo na yan. Amen? Mag-move forward ka na because hindi ka dapat manatili sa ganyang kalagayan. Kasi ang mga bagay na ito yung mga pabigat na hindi ka makapag-forward. Nang hirap ka ba? Ito ang imbitasyon ng Panginoon. Come to me. Learn from me. Amen? Ano bang nagpabigat sa iyo? Halika, turuan kita. Ayan. Kaya lumapit tayo sa Panginoon at tayo po ay magpahinga sa Kanya. Ayan. Bitawan na natin yung mga mabibigat na dalahin upang malaya tayong humakbang. And let us run with endurance the race that is set before us. Amen? So, ibig sabihin lang, we cannot perform well in our race Hindi tayo malaya. kung meron tayong mga dala-dala. Kunwari, ito we are not here to touch your past. Kunwari, namatayan ka. Pero hanggang kailan ka dyan na nagluluksa, na hindi mo magawa-gawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Yes, nagagawa mo maybe, pero kulang. Kasi nga, may dala-dala po tayo. Amen? O kaya naman, There's time for mourning, di ba? yeah, there's a time for everything. A time for happiness. Meron naman time na paglungkot. Na yan po yung sinasabi by principle sa Book of Ecclesiastes chapter 3, There's always time. There's a time for everything. So, ano yung mga bagay na nagpabagal sa iyo sa iyong maglilingkod sa Panginoon? Sama ng loob, namatayan ka, nagkasakit ka, pero pinagaling ka na ni Lord,
nasugatan ka, physically maybe. Alam niyo po, kung may nasugatan ka, siyempre meron niyang Scar. meron kang scar. Pero alam niyo, do not see the scar as a remembrance of your ill past. See the scar as a sign that God truly heals. Amen? So, ang sugat mo, kapatid, ay hindi po nanatiling sugat. It closed. Meaning, the closure of your wound is not a history, or it's not a storyteller about your history, but it is a storyteller of God's goodness over your life. God's healing. Yeah, that God truly heals, that God is good, and God won't allow you stay that way for the longest time. Amen. Amen. So that's it, mga kapatid. So, anong sabi ng salita ng Diyos by principle? Lay aside. Amen. So, the right way that leads to intimacy with the Lord is laying aside. yeah. Yes. So meaning, hindi mo rin nagagawa yung intimacy mo with God if you don't lay aside. Amen? So, ano naman mga minamahal? Ano ba yung bagay? Ano ba yung mga baggages natin? Ang utos ng Lord ay lay aside. So, ano yun? Issue sa buhay, and most important is, another thing is that weighs us down is sin. Ayan. A sin that is unnecessary baggage. So, ang utos ng Lord, ulitin natin, lay aside. Can you just drop a comment, kapatid? Lay aside. Sige po, hintayin namin kayo. Sabi nyo, just drop a comment. Confess it. Lay ano bang aside. meron ka ngayon? Ano bang nagpapabigat sa nahirap kang gumanaw? Just drop a comment. Lay aside. Ayan. O sabi ni Sister Lydia, your scars will later be your stars. Amen. Okay, yun ang ganda. Ano ba ibig sabihin ng lay aside? Thank you for that, Sister Lydia. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng lay aside? Pag sinabing lay aside, it came from the Greek word apotiteme, to put off or to remove or lay down deliberately. So, meron pong decision process na ginagawa. So, there is a deliberate laying down. Amen? So, it conveys an intentional action. Amen? And by context, it is an intentional removal of obstacles to endurance. So you cannot do the endurance if you don't lay down those baggages, those things that lay you, Nagpapabigat. weigh you down. Weigh you down. Amen. So, ngayon sabi ng Apostol Pablo, nagtutungulin ako at nagsusumikap akong takbuhin. Ang takbo inilagay ng Diyos sa aking harapan. So, ang hirap kayo ng isang atleta na may daladalang maleta. Amen? Hallelujah. So, with those maleta, you cannot perform well, you cannot do the will of God. Kung mayroon tayong daladalang mga maleta. Kaya pala may ghost project. Ayan. Dala nila maleta. Ang dulot niyan ay kasalanan. Kasalanan. So ano ba yung nagpapabigat sa atin? Yan, isa yan, kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Pag sinabing kasalanan, 1 John chapter 3 verse 4, ito po ay paglabag sa utos ng Panginoon. It is transgression of the law. Amen? So, and the result of sin, according to Isaiah 59 verse 1 and 2, it is a separation from God. Amen. So, hinagpapahiwalay sa atin sa Diyos. So, living in sin, mga minamahal, take note of this, living in sin makes our intimacy with God impossible. Or it's really quite challenging. So, kaya nga sinasabi ng Psalms 66, Verse 18, kung pakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So can you just drop a comment? I reject sin. Yeah. So just drop a comment, mga kapatid. Confess it. I reject sin. Ayan.
Sige. Ay, reject sin. Yan. Tignan nga natin yung may mga let's check muna bago tayo magpatuloy. Let's check yung mga comments ng mga kapatid po natin. Praise God. Sabi ni Sister Helen, kahit mahirap, tama, alisin na sa isip at sa puso natin ang nakaraan dahil tapos na yon. Amen. Thank you, nga Sister naman, Helen. bakit ka magbababad sa mga bagay na tapos na? Sister Yuli Guardian, ano man ang nagpabigat sa iyo, umalis ka na sa nakaraan. Amen. Dahil ang By the nakaraan grace of God. ay yung nananatiling kasaysayan sa ating pong nakaraan at hindi natin pwedeng dalhin ang nakaraan sa kasalukuyan. At huwag rin naman nating hayaan na ang nakaraan ay siyang magdadala sa atin sa kasalukuyan. Amen. Okay. And yan, nandiyan si Admin. Good morning, Ayan. Admin. Good morning, Brother Hill. Brother Hill, Sister Charito, at saka si Sister Elena Tio, magandang umaga po sa ating Ayan. lahat. Sister Els, lumalabas ang aking pagkakapampangan, nawawala ang age. Pasensya na po kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Lumalabas no? Ayan, sabi ni Mr. Anandalia, thank you Lord for your for provision and healing for my mother. Wow! Yan po isa sa mga pinag-pray natin sa mga nakarang araw nating streaming na po. For you are our Jehovah Jireh and Jehovah Rapha. Yan. God bless you, Sister Helen, Sister Ann Andalia. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Yan. Energy. Sister Yonglis. Ayan. Sister DC, magandang umaga din sa iyo. Sister Malusanoy. Yes. Napakabuti ng Panginoon sa buhay nating lahat. Thank you, God. Amen. Ayan, sabi ni Sister Lydia, forgetting the past, run, walk towards the future God has planned for us. Amen and amen. Sabi niya, thank you, Lord. Leading and standing by us, Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Ayan. Sabi Sister Helen, ang hirap mag-move on sa buhay, lalo na pag wala ka na sa presensya ng Diyos. Ayun nga po. Kasi ang sabi ng Lord, lay aside. Pag hindi ka nag-lay aside, lumalabag ka sa kalooban ng Panginoon. Yung intimacy talagang nawawala. Yeah. Nga, kung lumalabag ka, mahirap din manak mo yung open door towards intimacy with God. Kasi nga po, may dala-dala kang kasalanan at ayaw ng Diyos sa kasalanan. Amen. At yun po ay nagpapabigat sa atin. Amen. Ayan. Ito, so tuloy na natin. Ano po? Saan na tayo tumigil kanina? So mga minamahal, tandaan po natin yan na ang kasalanan ay nagpapabigat sa ating pong buhay spiritual. Ngayon, ano nga ba sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan? Na sa Matthew chapter 6 verse 14, if you forgive others and their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ayan. So, gaano ba kahalaga ang pagpapatawad? Tandaan natin, bakit kailangan mo magpatawad? Dahil may nagkasala sa iyo. Pero pag may nagkasala sa iyo, anong utos ng Panginoon? Magpatawad. Magpatawad. At kung hindi ka nagpatawad, anong sinasabi ng Panginoon? Hindi ka patatawarin. Ayun. Sabi sa Tagalog, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng iyong Ama sa kalangitan. Ituloy mo sa verse 15. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Ama ng inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung bigat na nararamdaman mo, depende yan sa'yo. Pag may nagkamali ba sa tingin mo sa'yo, anong gagawin mo? Kung sa tingin mo ang mali ay nakakabigat, nagkamali ka, ano po? Tandaan niyo po, ang hindi po pagpapatawad ay gawaing mali. Ngayon, ang kamalian ay nagpapabigat sa ating pong. Minsan nararamdaman natin yan sa katawan. Amen. So, maging sa prayer mo, struggle ka. So, anong gusto mo? Kapatid, piliin mo na kung saan ka magaanan sa araw na ito. Amen. Amen. So, all we need to do is to
Forgive, magpatawad, gumaan kasi mawawala ka ng burden. Amen? Kaya nga, ang unang beneficiary ng forgiveness, mga kapatid, ay sino? Hindi po yung pinatawad mo. Ikaw. Amen. Amen. Minsan ayaw mong patawarin, ang bigat-bigat sa'yo. Pero yung nagkasala sa'yo, natutulog ng masarap. Kasi di naman niya alam pala na nagkamali pala. Ikaw lang may sabi, mali siya, mali siya, mali siya. Ang sarap ng tulog, ang sarap kumain, ang sarap-sarap ng buhay, pero ikaw bigat na bigat kasi Diba? hindi ka nagpatawad. Ngayon, eto, pag sa tingin mo may nagkamali sa'yo, anong ginagawa natin kadalasan? Pag meron kang hindi nagustuhan, saan ka pumupunta madalas? Post agad sa Facebook. O, sinong gumagawa niyan? Wala dito, nasa iba. Ako, wala. Ano po? Pero sa atin, in real talk, di ko po ba minsan nagpo-post tayo sa Facebook na ganito, ganyan. Sa ginagawa nating tambakan ng basura ang Facebook. Alam niyo, nagpapakita po doon yung level po ng Christianity natin kung ganun po yung ating pong ginagawa. Ngayon, ano sinasabi ng Apostol Pablo? Sabi na Apostol Pablo, pagdating sa mga nasaktan ng damdamin, merong di nagustuhan, treated, unfairly treated, sa tingin ng gano'n na po. Sabi na Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Sige nga po, paki-paste nga po na po. Wala sa yan. Ewan ko kung kaya ni Kay na i-display. 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Go to your electronic Bible and paste it. Copy and paste it in the comment section. Sige nga po, ano nakalagay doon? 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Sige nga, sino kayang unang makakapag-paste? Ano nakalagay? Sige nga. Sige nga, let's have fun. Antayin natin. Sino nandyan? 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Ano nakalagay? Sige nga, wala pa. Habang tayo naghihintay, basahin muna natin yung mga comments. Ayan, may binigay ni Kay. And sabi, to have no so to all with one another is already a defeat for you. Kung mayroon ka ng laban sa isa't isa, sabi niya, talo ka na. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? So, sabi na Apostol Pablo, sa mga feeling lang, o sa mga dinaya, totoong dinaya kunwari, okay, feel mo, naloko ka, o naisahan ka, na 1, 2, 3 ka. Ngayon nga, lalo na sa mga ito'y usapin sa magkakapatiran, ang sabi, ngayon nga, tunay na isang pakulungan sa inyo, ang kayo'y magkaroon ng usapin. So, ibig sabihin, sa buong New Life family, sa mga magkakapatiran, there should be no issue. Ang sabi, bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Bakit hindi nyo na lang tiisin ang error ng iba kesa naman mag-post ka sa Facebook? Amen. Bakit hindi na lang kayo padaya? Okay lang na dinaya mo kesa naman ikaw ang nandaya. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung nandaya, may problema yun sa Diyos. Pero yung nadaya, wala po. Pero kung yung nadaya na ina-absorb ang kasamaan, may problema na rin sa Diyos yun. Kasi nagkakaroon ng sama ng loob. At anong sama ng loob? Nagkakaroon na ng galit. Anong utos ng Diyos pagdating sa galit? Huwag lubugan ng araw. Lay aside. So, ilay aside mo yon. Before the sun sets, you lay aside that sama ng loob. Alisin natin. Yan. So, mga minamahal, we are not here to judge. We are not here to condemn anyone. But going to social media over an error of other is a potential indication of unwillingness to forgive. Amen. So, it is a simple act of, crucifying someone else.
sa mga perceived na issue or perceived error. So, wag natin gagawin yon. Amen? So, gawin natin, hindi to ugali ng taga New Life, ha? Yung nagpo-post ng sama ng loob sa Facebook kasi nasaktan siya ng kapatid. Do you agree, everyone? Amen. Sabi nga ni Sister Lizzie, piliin ang magpatawad. Yes. Amen. Can you just drop that comment? Sabihin nyo nga, I choose to forgive. Yes. Sabihin nyo nga, sige, just drop a comment. I choose to forgive. Sige. Medyo makulit lang ako, ano? Sabi rin ni Sister Flora Ortiz, unforgiveness makes you sick. Sabi ni Salve Rudman, even so have such lawsuit with one another is a defeat for you. Why not rather accept the injustice? Asan na? Why not rather accept the injustice and leave it at that? Why not let yourselves be cheated? So mga kapatid, ito yung buhay natin. Amen? Unang-una, pag nasaktan ka, unang-unang gawin mo, magpatawad ka. Amen? Sabi ni Sister Doris, lahat po tayo may kalayaan, i-express ang sarili, depends na lang yon sa makakabasa. Hirap kasi sa atin ay may favoritism. I don't know kung meron kayong tinutukoy na favoritism, Sister Doris, pero ibang mag-evaluate po tayo mabuti. Amen? Hallelujah. Yan. So again, ito. Ang sabi, God bless you for sharing this thought, Sister Luz Luzada. I choose to forgive. Ayan. Kaya Sister Doris, choose to forgive kung sino man po yung nasa isip natin, no? Yun. Pagpatawad, lay aside para mawala yung bigat sa puso natin. Yan. Kung sa tingin niyo po merong favoritism, why not rather choose to forgive? Yes. Amen. So, ngayon, kung yung mga nakaranas po kayo na para bang kayo ay, tawag nito, ano tawag ito? Unfairly treated, something like that, ano po. Kasi problema nung ano yon, nung side nung Sa iba. nung may favoritism yon. Hindi mo yun problema, kapatid. Ang gawin mo lang, magpatuloy ka sa kabanalan. Amen. Ulitin ko po magpatuloy sa kabanalan. Hindi sa kagalitan. Minsan nararamdaman natin yun Yung mga bagay na yun, hindi mo mawawala. Sister Doris, nakakaramdam tayo talaga ng ganyan. Hindi lang ikaw, marami rin siguro. Pero, ang ginagawa is choose to forgive. And lay aside. Maraming nagmamahal sa'yo, Sister Doris, kasama kami dyan. Yes. Kilala mo na kami, Sister Doris. God bless you. Ayan. Ayan. Sabi nga rin, Sister Luz, masarap magpatawad for peace. Ayan. Hallelujah. So sa lahat mga nag-share yan, thank you. Sabi si brother, if you forgive, you are anointed. Yan. Lahat mo naman po na po, pag sinabing Christian, yan, ugali kasi ng anointed ones. Dahil anong ugali ng anointed ones? Mag-forgive. Bakit mag-forgive? Kasi yun po yung natutunan natin kay anointed one. Amen. Ayun. So tuloy natin. Hallelujah. So ito, meron pa ba tayong mga thought, diwa, na dapat sabihin? So mga minamahal, so bantayan natin itong mga hakbang para hindi natin mamimiss yung biyaya at kabutihan ng Panginoon. Bakit po? Dahil may biyaya sa bawat matuwid na hakbang natin. Amen. So, sabi ng Lucas chapter 10 verse 3 to 4, go your way, behold, I'm sending out as lambs in the midst of wolves. Carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Bakit po kaya? Bakit hindi pinagdadala ng lunang supot yung kanyang mga isinugo? Kasi para wala pong mga pabigat sa kanila pong paghakbang. Amen. Sa kanila pong pagmimission. Amen. Sa kanilang, ano itong mga pabigat na ito? Mga alalahanin sa buhay. O nawala yung backpack. O hindi ko dala yung aking knapsack. O hindi ko dala yung aking money bag. Just move with faith. Amen. Ay bakit naman sinabi, greet no one on the road? So how, ibig sabihin lang mga kapatid, by cultural kasi sa mga Jewish,
Pag ang mga Hudyo kasi nagkasalubong, may batian pa yan, may kissing, ganyan. It's a long exchange of greetings, may kasama pang kumustahan, and then it will also involve hospitality obligation hanggang to the point, oh, there is an offering of food, o doon ka na lang muna sa bahay, pahinga muna tayo, parang sa ugali sa Batangas, ano po. Pagka may dumadaan, kunwari ang bahay mo ay nasa tabing daanan, may dadaan tao na kapitbahay, saan ka kayo pupunta? Sasabihin, ay kayo sinsay muna at makainom ng tubig. Daan ka muna, ibig sabihin na delay ka na. Minsan naman, hanggang sa humantong na they would offer you lodging, ayan. So, bukas ka na makakarating. So, ibig sabihin mga minamahal, ang sinasabi lang ng Lord, travel in light way. So make your pace, make your race light and easy. Although it involves endurance. Yes. Ano ibig sabihin ng endurance? Pagtitiis. Yung iba hindi makatiis. Pero ang utos ng Diyos, mga kapatid, pagtitiis. Ang tagal kang pinagtiisan ng Panginoon. Nagtiis si Lord, hinintay ka, ang tagal-tagal naman niya. Kapatid, tapatan natin ang pagtitiis ni Lord dahil ang kanyang pagtitiis ay kanyang pagliligtas sa iyo. Amen. Amen. So masaya pa po ba everyone? Why? Kasi kung punong-puno tayo ng mga daladalahin, napakahirap kayang humakbang. Pero pag nagta-travel light ka, nagdi-depend ka sa ating Panginoon. Yes. If you have less, you depend on God. Kasi pag meron ka, marami ka, you will not depend on God kasi alam mo meron ka. Yes. Yung dependence natin sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng dependence sapagkat alam natin wala tayo. Pag marami tayo, minsan baka makalimutan nga natin ang ating Panginoon eh. Di ba? Hindi ka makakadepend sa Kanya. Amen? Ayan. So, sabi Mr. Luz, be at peace and forgive. Ayan. So, God bless you for joining everyone. So, at sabi ni Mr. Luz, basta ako talaga ayaw ko nang magtanim. Tama po yan. Ano po? Kasi, kung nagdadala ka nga niyan, paano ka nga patatawarin ni Lord? Kung dala-dala mo po yan. Di ba sabi, lay aside, cast all your cares. So, what kung ang cares mo, sama ng loob, bigat, ang utos ni Lord, cast all your cares to Him for He cares for you. So meaning, mga kapatid, they belong to the Lord. So what belongs to the Lord, do not own it. Amen. So disown those things that belong to the Lord. So let God be God Yung mga in bagay your na life. yung mga bagay na hindi nakakabuti sa atin. Amen. Amen. Yeah. Let God be God over our life. Amen po ba mga minamahal? So mga minamahal, ayan, it's 7:54 na, malapit na yung oras natin. Ayan. Amen. Ayun. So, tingnan natin. Let's evaluate ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga struggle ko pa hanggang ngayon. Kasi kung may struggle ka, ibig sabihin, there's something that you are not letting out or letting go. Amen? Alam niyo, masarap po makipag-fellowship na wala kang inaalala. Jesus-focused. Amen? Kasi ang sabi nga po ni Apostol Pablo, masiyahan tayo sa ating, wag siyasatin ang gawa ng iba. Sa gayon, masiyahan tayo sa ating gawain, hindi gawa ng iba. Amen. Ayan. So, good morning sa aking inaanak. Ayan, sabi ni Abigail Tubera Valencia. She's watching all the way from San Juan, Batangas. Kumusta kayo lahat dyan, San Juan? And one regards din kay Frederick, sa ating inaanak din, at sa mga apo natin.
kapangalan ko mga kapatid, AJ, ayan. So, warm regards po sa inyo lahat dyan. So mga minamahal, ito, magpatuloy po tayo sa kabanalan. Magpatuloy po tayo sa mga bagay-bagay na hindi na kalugod-lugod sa Panginoon. At namang bagay na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Alam niyo mga minamahal, hindi tayo mananalo kay Lord. If you refuse to lay aside, if we keep on looking at others, judging them, nobody's perfect. Pero kung tayo po'y mag-focus lang sa ating Panginoon, you'll feel and experience the blessing, the peace Jesus of God. focus. Ayan. Amen. Mga minamahal, yan po naging kaganapan ng ating pong pagsasama-sama sa araw na ito at harinawa kayo po'y natulungan at patuloy po tayo lumakad sa biyaya ng Panginoon ay sa kanyang kabanalan at tandaan po natin mga kapatid, sa bawat hakbang ay may biyaya.